Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong mga pahayag ni Attorney Rowena Guanzon. Una, tungkol sa pagiging hilong-hilo na si SP Gatchalian kung siya ang presiding officer sa trial ngayon. Pangalawa, yung speech niya sa anti-corruption rally ng UPI kahapon. Ito, yung tungkol kay SP Gatchalian na mahihirapan siya talaga kung siya ang nag-preside sa impeachment trial. Imagine nyo na lang kung si Senator Gatchalian ay SP Gatchalian ang magpipreside dyan. Pag ganyan, objection, Your Honor, objection, Your Honor. Mahihilo na talaga si SP Gatchalian. Tsaka syempre magtatanong pa siya sa kanan, magtatanong siya sa mga staff niya o kaya sa abogado na kasama niya dyan na senador. Waste of time po yun talaga. Kaya po yung sinasabi nila na pwede namang may presiding officer kung hindi presidente ang nasasakdal sa impeachment. Hindi nga sinasabi sa konstitusyon na eksaktong gano'n ang Senate President ang preside pag Vice President ang nasasakdal. Pero basahin nyo naman ang konstitusyon. Sino ba talaga ang head of the Senate? Di ba ang Senate President? Yes. Grabe kayo. Ayan, kung si Senator Gatchalian ang pinapreside nyo, edi abutin tayo na siyam-siyam dito. Ayan, may parating na bagyo. Imagine nyo na lang kung si Senator Gatchalian ay SP. So, yung pag-designate o pag-boto nila na si Escudero ang presiding officer is an admission na hindi kaya ni Gatchalian mag-preside. Kaya lang, nakatulong naman ng gusto yung pag-pre-preside ni Escudero sa totoo lang. But, ang problema, hindi yun ang nakalagay sa konstitusyon. Kaya, hintayin na lang natin ang desisyon ng Korte Suprema sa petisyon na isinampa ni na Attorney Torion. Hiniling nila ang Korte Suprema na ma-declared na void ab initio, unconstitutional, yung pagtatalaga kay Escudero bilang presiding officer kasi labag yan sa konstitusyon. So paano yan kung sana matapos na itong impeachment na ito at wala nang another impeachment next year. Baka i-declare na naman na unconstitutional. Okay, grabing rally ng mga ba't ibang sektor kagabi sa liwasang Bonifacio. Nandyan ang mga retired generals. Nandyan si Congressman Paulo Marcoleta. At ang pinaka matindi, si Attorney Guanzon, diretsang sinabi niya, alam namin, bangag, ikaw ang nagpakulong kay Senator Marcoleta, ikaw ang nagpakulong kay Congressman Defensor. Sabi, ito, pakinggan natin ha. Hindi kami bangag! 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 Alam namin na ikaw ang nagpakulong kay Senator Rodante Marcoleta! Hindi kami bangag! Alam namin ikaw ang nagpakulong kay Mike Defensor! Alam din namin na hindi kami bangag na pinaproteksyonan mo ang anak mo na si Sandro! Kaya mo pinapatigil ang mga investigation ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon! Hindi kami bangag! BBM! Alam namin kung bakit perfect ang timing mo! Pinakulong mo si Senator Marcoleta mismo sa araw na magbubukas ang impeachment kay VP Sara para magwalian ng lakas ang mga ang mga
ni Sara at hindi naniniwalang nagnakaw siya sa kaban ng bayan. Ikaw, BBM, ikaw tumanggap ka ng milyong-milyong pisong donasyon sa kampanya mo mula sa dalawang construction companies. Ayun. Bakit ikaw hindi pinaplander? Bakit si Senator Marcoleta plander? Ngayon ay campaign funds. Eh kung plander yun, dapat lahat ng mga congressman dyan na sobra na 50 million yung kanilang iniklara sa Comelec. Dapat sila din lahat ay plander. Sinungaling sila. Talagang pinuntarya nila si Senator Marcoleta. BBM! Salamat at meron tayong Attorney Rowena Guanzon na nagsasalita laban sa pagmamalabis ng administrasyong ito. Nakakaawa po o nakakalungkot yung kalagayan ni Senator Marcoleta. I don't know. Yung pronouncement ng PNP kahapon, pinagbawalan siya ng kahit sinong magbisita. Kahit pamilya. Bakit? So, sana payagan pamilya niya makabisita. Politiko, yes, pwede, wag. Kailan kung pamilya, dapat ang pabisitahin. At saka, yun na nga, yung mga sakit niya, pasalamat tayo sa PNP General Hospital na inaasikaso naman nila si Senator Marcoleta. At sana, kung matuloy man siya, kasi ang pronouncement, huwag muna siyang dalhin sa kulungan. Kasi ayusin muna yung kanyang kalusugan. At kung dadalhin na siya sa kulungan, dapat ma-isolate. Huwag siyang maihalo sa mga grupo ng mga preso. Kasi nga, yung kanyang sakit. So ipagdasal po natin si Senator Rodante Marcoleta. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ako diri sa balay ni Gary nga dagahay nga taga barangay Tikalaan Purok 3 San Alahay Talakag Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop. Mga karaan na gyud kaayo. Talas ani ako nang datang ni sidan. So muna ni ang iro nga gihatag na pulo ka buok nga digis. O muna ni ang itsura sa gawas nga bahin sa ilang balay. Pagkasbilin. O karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Sa Ginoo nga tabang nga gitaga ang ugsin. Ang atop nga kuan ani buslot. Dako nga pasalamat. Dako nga salamat sa sponsor sa sin. Salamat kayo. Salamat kayo nga dako.